Muli ay tayo ay magpapatuloy sa ating pag-aaral ng ating homiletics at tayo ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng prinsipyo ng pangangaral. Kamakailan lamang doon sa nakatapos nating video, ating napag-usapan o natalakay ang mga kahulugan o mga nilalaman ng pangangaral, yung mga pangunahing prinsipyo na kailangang makonsider sa bawat gawain ng pangangaral. So may ilang mga prinsipyo tayong natutunan. Bigyan natin ng kaunting pagbabalik-aral. Ang una, ang bawat pangangaral ay kinakailangang ipinapahayag ng Biblia. Dapat ang primary source o pangunahing pinagmumulan ng ipinapangaral ay ang Biblia, hindi ang personal na kaalaman ng tao na nangangaral o ng pastor o kaya ay yung nakuhang research information sa kahit na anong libro. Dapat ang Biblia ang pangunahing pinagmumulan ng mga nilalaman ng pangangaral. At dapat, ang pangalawa naman, dapat ito ay laging may gabay ng banal na espiritu. Maaalala natin na dapat ang nangangaral ay ang pastor and then mayroong mga nakikinig sa kanya. So lagi iyang two-way. Dapat kung ano ang sinasabi ng nangangaral ay siya ring nakakarating doon sa nakikinig ng pangangaral. Hindi po pwede na napakaganda ng pangangaral, subalit hindi naman naunawaan ng mga nakikinig. So sayang ang effort ng nangangaral kung hindi naman ito mauunawaan o walang learning na malilipat doon sa mga nakikinig. So dapat ay makaabot no sa mga nakikinig. Kaya dapat ang isang iko-consider din ng mga nangangaral ay hindi lang siya nagsasalita, hindi lang niya binabasa o idinideliver ang outline o yung teksto na kaniyang ilinagay sa kaniyang pangangaral. Dapat sisiguraduhin niya na ang mga taong nakikinig ay talagang makapakinig ng kaniyang mensahe at maunawaan ang kaniyang sinasabi. May mga sitwasyon kasi na yung mga nangangaral ay basta lamang salita ng salita at hindi iniintindi yung dating ng kanilang ipinapangaral sa mga tao para silang nagtatalumpati lamang. Okay. Ang kasunod na prinsipyo na dapat nating tandaan, dapat ang pangangaral ay gumising ng kaisipan ng mga tao. Ang pangunahing layunin ng pangangaral ay makapagturo, makapaglipat ng information at mabago ang kaisipan at ang puso ng mga taong nakikinig. So ito ay dapat na siguraduhin ng mga mangangaral. Kaya ang isa sa properties ng preaching, dapat nakafocus ka sa isang topic na magiging kung saan iyong mga nakikinig ay doon din nakafocus. Hindi po pwede yung preaching na multiple topic o palipat-lipat ka o kaya ay napakadaming nililipatan ng mga talakayin. Dapat nakafocus sa isang topic lamang. O kung meron mang ibang topic na madidiscuss, dapat ay related sa main topic, hindi yung napakaraming mga branches o mga sangay naliligaw na tuloy ang nakikinig. At minsan pati yung nangangaral ay naliligaw na ano na ba ang sinasabi niya, hindi na maintindihan. Okay, so ang pangangaral din ay kinakailangang magbigay ng pananaw, no, kinakailangan na ito ay makapasok sa pananaw at pangunawa ng mga nakikinig. At ito ay tatandaan natin na karapatan o responsibility ng nangangaral na maipahayag ang salita ng Diyos. At sa ibang banda, sa kabilang banda, responsibility naman ng nakikinig na makinig at maunawaan ang ipinapangaral para magkaroon ng silbi ang mga pangangaral o preaching. And then, sinabi rin doon sa nakaraang video na ito'y nagpapainit ng
ating damdamin, nagbibigay ng excitement para kumilos. Matapos na maunawaan na nakikinig ang nilalaman ng mensahe, dapat ito ay makagising, no, sa damdamin ng mga nakikinig upang sila ay kumilos, no, upang sila ay humakbang, gumawa para matupad ang sinasabi ng mensahe. And then finally, kagaya ng nabanggit na rin kanina, dapat yung mensahe ay mailipat doon sa puso't isipan ng nakikinig. Kung ano yung salita ng Diyos, kung ano yung mensahe ng Diyos na ipinapahayag, dapat ito'y mailipat sa mga nakikinig. No? Kailangan maka-akit o maka-capture ng attention ng nakikinig ang mga mensahe. Okay. So sa ating pagpapatuloy, sa ating pag-aaral, tayo dadako ngayon dun sa ikalawang bahagi na tinatawag din nating layunin ng Diyos sa pangangaral. So may mga ilang layunin sa pangangaral na nakasulat yan sa inyong mga manual. Pwede ninyo akong sundan, basahin habang pinapanood itong video na ito. So ang una, upang ipakita si Jesus, ipakita o ipakilala ang Panginoong Jesus, no? Upang hindi maligaw ang mga tao. Nagbibigay dapat ng information about Jesus Christ ang mga pangangaral. Meron tayong mga ilang-ilang talata o bahagi ng Biblia na ating gagamitin sa pagkakataong ito. Ang una ay matatagpuan sa aklat ni Tito o sulat ni Apostol Pablo kay Tito, chapter 1, verses 1 to 3. Ang sabi dito, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay na makadiyos. So doon pa lang sa verse 1, makikita na natin doon at mauunawaan yung layunin ng pangangaral upang palawakin ang kanilang kaalaman and then upang patibayin ang kanilang pananampalataya bilang mga hinirang ng Diyos. So alam natin na hindi naman lahat ng mga mananampalataya ay pare-parehong mature na agad o pare-parehong marami ng alam. Ngayon sa pamamagitan ng pangangaral, nakakadagdag ito ng kaalaman doon sa mga mananampalataya. Yung bawat maririnig, yung mga notes na maisusulat, yung mga aral, yung mga motivation, yung mga doktrina o theology na tinuturo sa preaching, ito'y makakapagpatibay ng pananampalataya. At sa pamamagitan nito, unti-unti magiging ganap ang pagkakilala ng mga tao sa Panginoong Hesus at bandang huli, sila rin ay kikilos o gaganap ng kanilang ministeryo ng paglilingkod sa Panginoon. Sa pangalawang talata ng Titus chapter 1, ang sabi dito, at bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palikhain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na kailan may hindi nagsisinungaling. So yung unang sentence dito, upang bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. One of the primary intentions of preaching is to share the gospel, to teach the gospel to the listener, upang ipakilala na ang Diyos ay nagpadala ng pamamaraan sa tao upang mapatawad ang kasalanan, upang sila'y maligtas at magkaroon ng pagkakataon na mamuhay sa langit kasama ang Diyos. So ibig sabihin ito ay mayroon silang karapatan o mayroon silang potensyal na makarating sa langit. Meron silang pag-asa na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ebanghelyo o ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Dapat ay ito'y maging bahagi ng mensahe. At baliwala ang anumang ganda ng mensahe kung hindi nagtuturo ng tungkol sa kaligtasan. Yan ang pinakalayunin ng lahat ng mga
nangangaral. In fact, ang pagiging born again ay meron ding ganitong layunin. Born again Christian ka, so ang isa sa layunin mo na pangunahin ay maibahagi ang kaparehong kaalaman sa ibang tao para sila rin ay magkaroon ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Okay, sa verse 3, ipinahayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon. At ako ang napagkatiwalaang mangaral nito ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. So ito ay pananalita ni Apostol Pablo. Ibig sabihin si Apostol Pablo ay opisyal na itinalaga ng Diyos na maging tagapangaral ng kaniyang ebanghelyo. Kung wala itong mga apostol na ito, ay hindi na ikalat ang ebanghelyo sa buong mundo. Ngayon, tayong mga mananampalataya na, tayo naman ngayon ay mayroon ding responsibility na mangaral o magpahayag ng ebanghelyo. Karamihan sa ating kasalukuyang panahon, nakaasa tayo sa mga pastor o sa mga ibang tagapanguna ng simbahan na magbahagi ng ebanghelyo. Pero ang totoo lang po, lahat ng naging mananampalataya ay mayroong responsibilidad na kinakailangan din silang magbahagi ng ebanghelyo sa ibang tao. Kaya nga ang iba ay nangunguna sa mga small group, sa mga Bible study, nagsishare sa mga iba't ibang lugar, sa mga tahanan. Ang iba nga nakakatuwa dahil nagsishare sa jeep, sa palengke, sa bus. Kaya lang, ang masama doon ay pagkatapos nilang mag-share, nang hihingi sila ng pera. Tayo pwede nating gawin na mag-share tayo sa mga iba't ibang lugar, sa outside area, sa labas ng simbahan, pero wag na tayong manghihingi ng pera kasi ang gawain ng pangangaral ay isang voluntaryong gawain bilang paglilingkod sa Panginoon. Okay. Ang isa pang verse na ating pagbabasihan, ang sabi sa Acts chapter 5, verse 42, araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. So ito'y nakakatuwang gawain ng mga apostol noong kapanahonang iyon. Itong talatang ito ay nangyari sa kapanahon ng kasisimula pa lang ng church, yung after the Pentecost. So naging napaka-bold, napaka-masigasig ng mga apostol at mga tagasunod ni Kristo na mangaral ng salita niya, ng ebanghelyo, ng kaligtasan. Nagturo sila sa mga bahay-bahay at sa mga templo. Ayan, at talaga namang ito ang naging pamamaraan ng Diyos upang makaabot ang ebanghelyo sa iba't ibang lugar at gayon din ay makapagtanim sila o makapagpanimula ng maraming simbahan sa iba't ibang lugar kagaya ng pagbimisyon na ginawa ni Apostol Pablo. Okay, meron ding binabanggit sa Acts chapter 8 verse 35. Ito ang ating pangatlong talata. Ang sabi doon, simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. So itong sitwasyon naman na ito, yung encounter ni Felipe doon sa Ethiopian eunuch, ano? So yung nakasakay sa karwahe tapos nagbabasa ng aklat ni Isaya. Kaya lang hindi niya naunawaan yung kaniyang binabasa dahil wala namang nagpapaliwanag sa kanya. Kaya si Felipe ay dinala ng banal na espiritu doon sa Ethiopian eunuch upang ipaliwanag ang kaniyang binabasa. At ang maunawaan naman ng eunuch ito, automatically ay nakakita ng tubig, nagpabautismo na. Okay? So yun, ay sabihin, napaka-importante ng pangangaral o ng pagpapaliwanag ng pagtuturo. Bagamat may ini-encourage natin ang lahat na magbasa ng Bible, pero maraming pagkakataon na hindi nauunawaan ng bumabasa ng Bible ang nilalaman. Mahalaga na mayroong nagpapaliwanag at nagtuturo. At ito'y gawain ng mga mangangaral. Okay? Ang sumunod na verse, Acts chapter 10, verse 36, ang sabi dito,
Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Ang Acts chapter 10, ito ay tumalakay sa buhay ni Cornelio, isang centurion o kapitan ng mga sundalo. Sabihin siya ay leader ng isang grupo ng mga sundalo. Meron siyang nasasakupan. Kaya tinawag na centurion kasi meron siyang 100 sundalo. No? Buhat doon sa root word na cent. Okay. Ngayon ay itinalaga o ginamit ng banal na spirito si Apostol Pedro upang mangaral ng ebanghelyo doon sa bahay ni Cornelius, no? At doon nga ay nakapagbahagi siya doon at nanampalataya ang buong sambahayan ni Cornelio. Para sa kompletong detalye, pwede nating basahin ang Acts chapter 10. Okay? Isa pang verse, Acts chapter 11 verse 20. Ang sabi naman dito, subalit may kasama silang ilang mga taga Cyprus at mga taga Cyrene na pagdating sa Antioquia ay ipinangaral din sa mga Griego ang magandang balita tungkol sa Panginoon. So ito namang bahaging ito, tumutukoy ito sa simple sa kanilang gawain ng pagmimisyon at pangangaral sa iba't ibang lugar. So makikita natin actually kung pag-aaralan natin ng malalim ang aklat ng mga gawa, ito'y binubuo ng mga kasaysayan, ng kasipagan, ng mga apostol at ibang lingkod ng Panginoon sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Talagang noong sila'y maiwan ni Jesus Christ dito sa lupa, umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, and then bumaba ang banal na spirito sa Acts chapter 2 sa Pentecostes, naging napakasigasig ng mga taong ito. Talagang ginampanan nila ang kanilang tungkulin bilang mga apostol ng Panginoon. Okay. So, meron pa, napakadaming verses actually, hindi ko naman nakuha lahat at hindi natin kayang talakayin lahat. Pero ito, meron pang dalawang natitira. Unang Korinto chapter 1 verse 23. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo ay isang katitisuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Ayan. Okay. So, ang isang nakita natin dito, ang subject o ang nilalaman ng pangangaral ay si Kristo lamang. Si Jesus Christ, ang totoong Heso Kristo na namatay sa krus, ipinanganak ni Mariang Berhen, no? At siya ay noong dumating sa tamang edad, siya ay nagpasa ng krus at ipinako at dito ay namatay. Alam din natin na siya ay muling nabuhay, nagpakita sa mga alagad at umakyat sa langit. So si Kristo lamang, only Jesus Christ will be the subject of the preaching or of every preaching. Alam naman nating lahat na sa ating mga napapag-aralan sa ating daily devotion, kahit doon sa lumang tipan, ang primary or ultimate na lesson at a topic o pinag-uusapan ay si Jesus Christ pa rin. Because the subject of the Bible or of the scripture, even from the Old Testament to the New Testament, is about the salvation of human, yung kaligtasan ng mga taong nagkasala. Ngayon, alam natin din lahat na walang ibang pamamaraan ng Diyos upang maligtas ang mga taong ito, tayong lahat, kung hindi ang kamatayan lamang ng Panginoong Hesus. So si Jesus Christ ang sentro na pinag-uusapan sa Bible. Ibig sabihin, si Jesus Christ dapat ang maging sentro na nilalaman ng bawat pangangaral. Okay. May binabanggit pa doon na siya ay katitisuran ng mga Hudyo at sa mga Hintil naman ay kahangalan. So katitisuran kasi hindi sila nakikinig kay Jesus Christ, hindi nila inuunawa ang itinuturo ng Panginoong Hesus. Ito nga ang nangyari sa mga Israelita, sa mga Pariseyo
nung panahon na siya ay nandito pat nabuhay sa lupa at nangaral. Kinatisuran siya kasi hindi nila naunawaan ang salita ng Diyos. And then bakit ito naging kahangalan sa mga hintil? Kasi ang isang bagay na makikita mo dito ay alam natin na hindi original na pinili ng Diyos ang mga hintil, ano? Kaya hindi sila original na naniniwala sa Diyos. Pero ito, in-extend ng Diyos ang kaligtasan o ang ebanghelyo sa kanila. Kaya maraming hintil na naligtas at kasama tayo doon. Ayan, so ito ay naging kahangalan doon sa mga unang hintil, pero sa atin ay ito isang naging malaking biyaya at pagpapala. Okay, isang verse pa, panghuli sa aralin natin na to, 2 Corinthians chapter 4, verse 5. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. So tamang-tama ito, tayo ay mga preacher, ako ay pastor na nangangaral, and later on, luluubin ng Panginoon kayo na nakikinig, na nanonood ng video na ito, ay maaaring tawagin ng Panginoon bilang tagapangaral. So lagi nating tatandaan, ang ating ipinapangaral ay hindi ang ating sarili, kung hindi ang Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus Kristo lamang. Sabi natin kanina, dahil siya ang sentro ng Biblia, siya ang sentro ng kaligtasan, siya ang tanging pamamaraan ng Diyos upang maligtas ang mga tao. Sabi sa Acts chapter 4 verse 12, sa silong ng langit tanging ang pangalan ni Jesus ang makapagdadala ng kaligtasan. Ano po? Ayan. Bagamat syempre, ginagamit natin minsan yung sa pangaral yung ating mga karanasan, yung mga patotoo, yung ating mga buhay, yung mga na-research nating information, pero yung lahat ng iyon ay mga secondary information just to support the main lesson, which is the salvation through Jesus Christ. Ayan po. Okay, so yan po ang unang bahagi ng ating talakayan sa video na ito. So natapos natin yung um, pangalawang bahagi, which is ang layunin ng Diyos sa pangangaral. Ang unang layunin nga, unang ipakita si Jesus. So tayo ay magdidiretso sa pangalawang layunin. Ito ay nagsasabi na upang iligtas ang mga naniniwala o mga nananampalataya sa Panginoong Jesus, upang lumikha ng bagong buhay sa pamamagitan ng malikhaing salita. Okay, so yung mga naniwala, yung mga nanampalataya upang lalo nilang maunawaan ang kaligtasan na iniaalay ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ito ay makakamit nila sa pamamagitan ng mensahe, sa pamamagitan ng pangangaral. So dyan pala makikita na natin mga kapatid kung gaanong kahalaga ang ministeryo ng pangangaral. So upang sila ay iligtas, upang sila ay magkaroon ng malalim na pananampalataya. Maraming sitwasyon posible na sa unang yung sinasabi nating panalangin ng pagtanggap, actually yun ay hindi sapat na sukatan para sabihin na nampalataya ng isang tao. Maraming mga mananampalataya o mga tao na matapos na makarinig ng mensahe sa pulpito o pangangaral, sakalang nila naunawaan ng lubos ang salita ng Diyos, sakalang sila totoong nanampalataya. Kaya ganapaka importante ng pangangaral. And then, sabi pa dito, upang lumikha ng bagong buhay sa pamamagitan ng malikhaing salita. Alam nating lahat na ang mga tao ay makasalanan. Bago nila makilala ang Panginoong Sus, talaga namang lugmok sa kasalanan. Kahit nga tayong mananampalataya na ay nagkakasala pa, di lalo na yung mga hindi pa mananampalataya. Ngayon, sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoong Hesus at sa mga sumusunod na gawain ng pangangaral, nagkakaroon sila ng bagong pananaw tungkol sa kaligtasan, bagong pananaw sa Biblia, bagong pananaw sa
salvation o doon sa pag-ibig at biyaya ng Diyos at sa pamamagitan nito na isasaayos ang kanilang buhay. Yung naririnig sa mga mensahe, sa mga pangangaral, ay nagki-create sa isipan at sa puso nila ng bagong kaalaman, bagong pagkatao. At ito ay makikita, magmamanifest sa kanilang bagong buhay na dadalhin nila pang araw-araw. Ayan. So talagang mayroong pagbabago. There should be a changes. Kaya nga sabi natin kanina, ang dapat na maging resulta ng pangangaral ay transformation. Siyempre, nag start ito sa pagbibigay ng maraming information, pero dapat ang resulta niyan ay transformation. Pagbabago ng pagkatao. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang kanyang dating pagkatao dahil siya ay binago na. Sa palagay ba natin, sa unang pagkarinig pa lang ng salita ng Diyos o ng Ebanghelyong isinare natin, ay totally mababago na ang buhay ng tao? Well, pwede ring mangyari, kikilos ang banal na spirito sa kanya, pero normally it will take time. At sa pamamagitan ng pangangaral ng mga preaching, ito ay nakakatulong ng malaki. Malaki ang nagagawa ng mga preaching lessons, preaching outline, mga pangangaral, upang totally mabago ang buhay ng isang tao. Ibigay ko ng halimbawa sa inyo ang sarili ko. Nung una akong kumilala sa Panginoon, siguro yung mga unang taon ay hindi naman totaling lumalim ang pananampalataya ko. Naandun pa rin yung dating pagkatao. Pero habang tumatagal, yung proseso ng buhay ay unti-unting isinasaayos ng Diyos. Binabago hanggang sa dumating ako sa ganitong aspeto na ako rin ay talagang nangangaral na at ginagamit na ng Panginoon. So, proseso po yan. Ang isang dahilan kung bakit hindi pa tayo kinukuha ng Panginoon dito sa lupa, dahil hindi pa tayo hinog, hindi pa tayo ganap. At pag dumating ang panahon na tayo ganap na, totally naunawaan na natin lahat at tayo qualified na, ay kukunin na tayo ng Panginoon. Ika nga, graduate na tayo. Ayan. So, kaya napaka-importante ng pangangaral para tayo makagraduate. Parang sa school, ang isang bata na hindi pa nakatapos sa lahat ng asignatura, lahat ng subject o kaalaman na dapat niyang maunawaan sa level na pinag-aaralan niya, ay hindi makakatapos. So yung graduation, kailangan makatapos ka ng certain grade level. Okay? So malinaw ito. Ano? Ayan. Ang pangatlong um, layunin ay upang magbigay ng pananampalataya. So, ganun din halos ito. So, makikita natin, paikot-ikutin man natin, isa ang sentrong purpose o layunin ng pangangaral, magbigay ng pananampalataya. Huwikayatin ang mga tao na maniwala sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kaniyang salita. Sabi dito, no, Roma chapter 10 verse 8, sapagkat ganito ang sinasabi, malapit sa iyo ang mensahe, nasa iyong bibig at nasa iyong puso. Ang tinutukoy dito ay ang salitang ipinangaral namin tungkol sa pananampalataya. So ito yung original na pinangaral ng mga apostol at saka narinig ng mga tao na andiyan na. Sa panahon natin ngayon, ganun din, ipinangaral ng mga pastor, nababasa sa Biblia. So napakalapit, kailangan na lamang tanggapin, kilalanin ng mga tao. Okay? Um, Acts chapter 14 verse 7 to 9, at doon sila nangaral ng magandang salita, ng magandang balita. Verse 8, sa Listra ay may isang lalaking hindi nakakalakad dahil lumpo ito mula pa nang ito'y isilang. Siya'y nakaupong nakikinig sa pangangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpo ay may pananampalatayang siya'y mapapagaling, tinitigan niya ang lumpo. At yun na nga ang naging sitwasyon. Ano? Um, sa pamamagitan ng pananampalataya ay nagamot, no? Gumaling ang karamdaman ng lumpo. Siyempre, ang panimula noon ay nakarinig ng mensahe ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ni na Apostol Pablo. Okay.
So, ayan. Pang-apat, bilang isang daluyan para sa pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Daluyan, daanan. Sabi sa manual natin, avenue, highway, no? Catalyst, kasangkapan. Yan. So, sa pamamagitan ng mensahe, dito dadaloy ang Espiritu, ang kaligtasan ng Diyos. Kasi mauunawaan ng mga taong makikinig, mabubuksan ang kaisipan, magkakaroon ng pagkabuhay ang puso na dating patay, tinatawag natin yung regeneration, at sa pamamagitan nito magkakaroon ng pananampalataya. Okay, tingnan natin ang ilang talata na binabanggit dito. Marcos chapter 3 verse 14 to 15. Pumili siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol. Hinirang niya ang mga ito upang makasama niya at isugo upang mangaral. Sila'y binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. So itong mga apostol, yung kanilang gawain, yung kanilang ministeryo ng pangangaral, ay naging daluyan ng pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos. Well, alam natin yung kanilang kasaysayan, yung kasama pa si Jesus, hindi sila ganun naging epektibo. In fact, maraming mga naging pasaway, hindi makagawa ng mga miracles. Pero, nung bumaba na ang banal na spirito, ay in-empower sila at naging very bold and active sila. At yun nga yung kasaysayan ng Book of Acts. Sila ay binago. Nagbago sila kasi noon nila naunawaan ang mensaheng itinuturo ng Panginoong Hesus nung kasakasama pa nila. Ayan. So, nung nawala na sa kanaunawaan. So, ayoko mang mangyari. Pero sana ay habang buhay pa ako, habang magkakasama pa tayo, maunawaan na ninyo ang naisin ng pangangaral ko na ito. Yung pag-aaral din natin. Ano? Sana wag nang intayin na magkakahiwalay pa tayo. O, ayan. Okay? So, yun po. Isa pang verse, sabi sa Marcos 16, chapter 16, verse 20, humayo nga at nangaral ang mga alagad sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatunayan niyang totoo ang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng mga himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Okay. Sila'y humayo, sila'y isinugo ng Panginoong Hesus at sila'y humayo upang mangaral, no? Ito yung mga alagad upang sila'y mangaral sa lahat ng dako. At yun nga, nakita natin kung sa pamamagitan ng pangangaral na yun ay lumawak ang ebanghelyo, lumawak ang mga taong nasasakupan at nakarinig ng salita ng Diyos. Kaya dumami ang mga mananampalataya hanggang sa ating kapanahunan ngayon. Ngayon, hindi pa tapos ang gawain ng apostol. Bagamat wala ng apostol, kaya mayroong mga pastor para ipagpatuloy ang hindi natapos na gawain. Pero hindi ibig sabihin tayo ay apostol. Ano? Tayo ay mangangaral. Okay? Lahat tayo, hindi lang pastor. Okay? Isa pang talata, Unang Korinto chapter 2 verse 4, sabi dito, sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Kaya nga kanina pa lang o doon sa unang video ating napag-aralan na dapat ang pangangaral ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Hindi tayo nagpipreach para maging sikat o hindi tayo nagpipreach para magpakaawa o maging emosyonal o parang nagtatalumpati. Hindi tayo kagaya ng politiko na nagbibigay ng ating plataforma kung hindi ipinapangaral natin ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. At iyan ang layunin ng Diyos. Ano? Hindi tayo nang hihikayat, hindi tayo nagtatalumpati, hindi natin ipinibigay o sinasabi ang ating karunungan. Dapat ay
Sa ating pangangaral, mayroong layunin tayo na maipahayag ang ebanghelyo at maligtas ang mga tao. Okay. Yan. So, maraming mga pastor na gumagawa ng mga ganyang panghihikayat, pero wag na natin silang gayahin. Madami na sila. Hayaan na natin sila. Umiba na lang tayo at gawin natin yung mas tama ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Okay, isa pang verse. Lucas 8, chapter 1. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12. You can see here the leadership of Jesus Christ. His primary intention nung siya'y nabubuhay sa lupa ay mangaral din ng ebanghelyo o ng paghahari ng Diyos. The kingdom of God. Hindi kingdom ni pastor, hindi kingdom ng touching lives, kingdom ng Diyos. Hindi natin ipinapangaral yung ating simbahan. Hindi natin ipinapangaral ang denomination. Kung Baptist man sila, hindi natin ipinapangaral yung denominasyon o yung kanilang grupo. Ang pinapangaral natin ay ang salita ng Diyos upang ang mga tao ay maligtas. Kaya nga, okay lang sa atin na kukunti yung tao dito sa church, pero ang mahalaga na ipapangaral natin ng Ebanghelyo. Kaya yung ating online devotion, online Bible study, yan ang isang bagay na pwede nating pagsikapan na makapagdala tayo ng maraming tao. Pero syempre, maganda rin, masaya rin na makapagdala ng maraming tao dito sa church, sa mga worship service. Kasi iba yung may physical contact, iba yung doon sa online. So, pagsibayin natin, pareho nating paramihin at palaguin ang ating mga gawain na yan para totally lumago ang ating simbahan. At pag nangyari yan, ay maparangalan natin ang Panginoon, maraming makarinig ng kaligtasan at maraming mananampalataya. Maraming makakaakyat sa kalangitan kasama ang Diyos. Okay? Hindi ba napakasaya noon? Okay, panlimang layunin upang makipagkasundo sa Diyos. Reconciliation with God. Alam naman nating lahat na tayo napahiwalay sa Diyos, nagkaroon tayo ng pagkakahiwalay sa Kanya dahilan sa ating kasalanan. Ngayon, ang tanging paraan para tayo mapabalik sa Kanya ay pagkakaroon muli ng relasyon. Ma-reconcile, parang makipagbati tayo sa Kanya, no? Makipagkasundo. At ang tanging paraan para tayo makipagkasundo ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Ngayon, malalaman lang at patututunan ng mga tao sa mamamagitan ng pangangaral. Kaya mangaral tayong lahat, ano? Ating ipagpatuloy ang pag-aaral ng Biblia para pagdating ng panahon na tayo tinawag ng Panginoon, pag kayo ay inutusan ng Diyos na mangaral, ay alam ninyo ang inyong ituturo. Alam ninyo rin ang tamang pamamaraan. Okay. Ayan. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19, ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Hindi tayo, hindi si pastor. Okay? Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming mga kaibigan at hindi na kaaway at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod nang sa gayon ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Okay, makita natin dito yung proseso. Una, tayong mga mananampalataya ang naging kaibigan ni Jesus Christ. Naging karelasyon niya, nagkaroon ng kaugnayan sa Kanya. At nang nangyari na yon, sa pamamagitan naman natin, ay dadami pa ang makakarinig ng Kaniyang salita. Marami pa ang magiging kaibigan o makikipagkasundo sa Kaniya, sa Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. Well, mangyayari lang lahat yan kung mayroong mga ngaral ng kaniyang salita. It is a very, very great ministry. And, okay, isa pang verse, Efeso chapter 2, verse 7. Naparito nga si Kristo at ipinangaral niya sa lahat ang magandang balita ng kapayapaan.
sa inyong mga hintil na nooy malalayo at sa mga Hudyo na malalapit. Makita natin dito yung initiation ni Jesus Christ. Yung kaniyang initiative, no? Siya ang nagpasimulang mangaral at ginaya ito ng mga apostol, ilinipat sa mga sumunod na leader ng simbahan hanggang makarating sa ating kapanahonan. So tayo ngayon ang may responsibility na mangaral ng kaniyang salita. Pang-anim, upang magbabala at magturo. Colossus chapter 1 verse 28. Iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pag-iisa kay Kristo. Sa huling panahon, lahat tayo ay haharap sa Panginoong Diyos. Lahat tayo ay magsusulit at doon makikita ng Diyos kung sino ang totoong nanampalataya. So isa sa layunin ng pangangaral ay makapagbigay ng babala sa mga tao na sila'y mapapahamak pag hindi sila nanampalataya. At ngayon, ang susunod na gagawin na ituturo natin sa kanila paano sila makakapanampalataya. Para pagdating ng huling panahon, ang sabi doon ay maiharap sa Diyos na walang kapintasan, unblemished. Tayo'y makasalanan, pero sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, nabura, blotted out ang ating mga kasalanan. Kaya tayo makakaharap sa Diyos ng walang kapintasan. Ay hindi naman pwedeng tayo lang. Dapat may kasama tayo. Dapat meron tayong nabahaginan. Okay? Ayan po. Yan. Yun yung anim na pangunahing layunin. Ano? Meron pang iba. Sabi dito, may tatlong layunin, iba pang layunin na binabanggit dito. Una, upang lumikha ng bagong buhay sa pamamagitan ng malikhaing salita. To create new life. Di ba, alam natin, sabi nga 2 Corinthians 5:17, binago na. Bagong buhay. Kaya nga born again, muling ipinanganak. Bagong buhay. Dati ang buhay natin ay palpak, masama, makasalanan. Pero this time, bagong buhay na. Renewed through belief, through faith in Jesus Christ. Number 2, pag magbigay ng pananampalataya sa mga naniniwala. So ito rin yung ating na-discuss kanina. And then number 3, upang makipagkasundo sa Diyos sa mga nagsisi sa kanilang kasalanan. So reconciliation pa rin. And then pang-apat ay pagbibigay inspirasyon, pagpapasigla. Ayan, mai-inspire ang buhay ng mga tao. Of course, hindi yung emotional inspiration na kagaya ng naririnig natin sa iba. No? So, ibig sabihin, ito ay sisigla sila, magkakaroon ng malaking interes sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pag-unawa ng nilalaman nito at pagsunod sa iniuutos sa pamamagitan ng pananampalataya. Mai-inspire, maitutulak, magkakaroon ng enthusiasm, ng zeal sa salita ng Diyos kasi mauunawaan nila na napakahalaga nito. Ayan. Ang isang dahilan kaya hindi sumusunod ang mga tao dahil hindi nila nauunawaan kung gaano kahalaga ang ebanghelyo. Sa pamamagitan ng pangangaral, mauunawaan ito ng mga tao at sila ay tutugon. Okay? Yan. Panlima, pagganyak or motivation. So halos katulad din ito nung inspirasyon. Magmo-motivate, palalakasin ng kanilang damdamin, mauunawaan nila. Magkakaroon sila ng enthusiasm, ng interest, ng pagnanais, ng desire na manampalataya sa Panginoong Hesus. Hindi lamang dahil doon sa gusto nilang maligtas, kung hindi dahil doon sa gusto nilang makabahagi sa kaharian ng Diyos. Gusto nilang ma-establish ang relasyon sa Panginoon. Hindi ito selfish desire, kung hindi spiritual, kasi iyon ang nais ng Diyos sa ating lahat. Okay, at ang pang-anim, relasyon. Importante ang relasyon natin sa Panginoong Hesus. Kilala natin siya, kilala niya tayo.
At sa pamamagitan ng relasyon na yon, tayo magiging malapit sa Kanya, magkakaunawaan ano bang naisin ng Diyos sa atin, paano natin itututugunin, at ano yung nag-iintay na kinabukasan sa ating lahat. Ito'y marireveal lang sa atin, mauunawaan nating lahat kung tayo'y magkakaroon ng relasyon sa Kanya. So makikita natin yung proseso, may nag-share ng gospel, may nakarinig, may na-inspire, na motivate at nagkaroon ng relasyon. Number 7, paghahayag, revelation, no? So, importante sa pag-preach, mai-reveal natin ang buong konseho ng Diyos, ang buong salita ng Diyos. Galit man ang Diyos, mabait man ang Diyos, dapat ay sinasabi natin lahat sa kongregasyon. Wala tayong itatago kasi pananagutan natin sa Diyos, no? Dapat lahat ituturo. Sounds negative, na mukhang nakakagalit, makagalit sa iyo ang mga tao, pero okay lang. Kasi hindi natin dapat i-please ang tao. Dapat ang susundin natin sa ating mga pangangaral ay ang Panginoong Diyos lamang. Kaya nga sabi natin kanina, ipapahayag ang Bible at susundin ang sinasabi ng Bible. Hindi yung gusto ng mga nakikinig. Yan, may mga simbahan kasi na yung mga nakikinig ang nagdidikta kung anong ipipreach ni pastor. Ay, sa atin hindi po pwede yung ganoon. Kasi ang dapat na maging laman ng preaching ay kung anong sinasabi sa Bible. Yan. Okay? Hindi yan usaping personalan. Gusto man kitang sumaya, pero kung ang nilalaman ng Bible na gustong ipangaral ng Panginoon ay medyo baka magpapalungkot uli sa'yo, eh wala tayong choice, no? Kailangan nating sabihin ang katotohanan. Pero pag kung maunawaan lang ng lahat ng tao na sa dulo ay kaligayahan pa rin ang resulta ng tamang mensahe at ng tamang pakikinig. Okay? So hindi tayo dapat magalit sa mga mangangaral na nagngangaral ng mahihigpit na parang napaka direkta kagaya ko. Yeah. It is not to justify what I'm doing, but it is simply to tell you na yun ang tamang paraan ng pagmimensahe. Okay? Number 8, nagbabago, transformational. Oh, may binanggit pang salitang confrontational. Sabihin, mayroong talakayan, mayroong binabago sa buhay natin. May mga nakaraang panahon, nagbasa tayo ng Bible pero hindi tayo nabago kasi hindi natin naunawaan. Sa pamamagitan ng pangangaral, mauunawaan natin at ito'y magdadala sa atin ng pagbabago o kaya ay tinatawag nating transformation ng ating mga buhay. Okay? So, iyan po. May may mga kasunod pa dito. Okay, number 9, balancing pamumuhay, proportional. Ang pangangaral ay dapat na balanse. Paano ba maa-attain ang pagiging balanse ng pangangaral? Ang tamang pangangaral ay dapat na magkaroon ng tamang balanse sa pagitan ng kung ano ang ipinapahayag at kung ano ang kaugnayan sa tunay o praktikal na buhay. Dapat magkaroon ng practical application. Hindi lang yung gagawin ng preacher, dapat siguraduhin na ito'y makikita mailalapat sa buhay ng tao. Ibig sabihin ay pwedeng mai-apply. Hindi yung basta ka na nakapag-preach, basta ka salita ng salita. Sa tingin mo okay ang pinipreach mo, pero dapat i-consider mo yung audience. Pero sabi nga natin kanina, i-consider mo yung audience mo, yung nakikinig, pero hindi mo kino-compromise ang ebanghelyo o mensahe ng Biblia. So, naandoon yung balancing konsiderasyon sa mensahe ng Biblia at sa pakikinig ng mga tao na makakapakinig ng iyong pangangaral. Okay, pare-pareho. Pangalawa, sabi pare-pareho. Ang mga ngaral ay hindi dapat sumunod sa mga usong gawain o pananaw ng mundo. Yun. Worldly system. Dapat manatili sa sistema ng Biblia. Kung ano ang ginawa ng mga apostol nung unang panahon na pangangaral, yun din ang gagawin natin. Sabi nga dun sa Book of Acts chapter 2 ay nanatili ang mga tao sa ipinangaral ng mga apostol. Ayan. So doon pa rin tayo
sa pamamaraan na iyon. Bagamat nasa modern na tayong panahon, hindi natin um, pupulutin yung mga pamamaraan ng mundo na makakasira sa mensahe ng Biblia. Makakadilute o natutunaw yung talagang mensahe. Parang yung kape, nagtimpla ka ng kape tapos isang kutsaritang kape, inilagay mo sa isang kalderong tubig, ay wala nang lasang kape. No? Diluted masyado. So yung mensahe, dapat hindi mo siya tutunawin sa mga ibang sistema ng mundo. Mananatili dapat yung flavor ng gospel, which is yung kaligtasan. Masakit man o masakit man sa tenga o masarap pakinggan, still focus, concentrate doon sa totoong mensahe ng Biblia. Okay, consistent and uniform. Ayan. Okay, so tatandaan natin lagi na ang sentro ng lahat ng pangangaral ay dapat na ang Panginoong Hesus. Kanina ko pa binabanggit yan. Siya lamang at ang pinakamataas na layunin ay madala sa Kanya ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagkaunawa at pagpapaunawa ng mensahe ng kaniyang salita. Sabi ko nga, in closing for this lesson, laging two-way. Ipinapaunawa at nauunawaan. Okay? So dapat ay ano yan, magtatagpo at yan ay magbibigay ng napakagandang resulta sa ating mga pangangaral. Okay. So, salamat mga kapatid. Yan muna ang ating lesson sa video na ito. Medyo mahaba na. Meron pang mga susunod. Marami pa tayong pag-aaral. May pagpalain kayo ng Panginoon.